Alamat ng babaeng may pusong bato. Isang kwento ng galit, sakripisyo at di inaasahang pag-ibig. Habang naglalakad si Lucio ay nakita niya si Anya at napansin niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Kanina ko pa napapansin na parang malungkot ang iyong mata. Ano bang bumabagabag sa iyo? Hindi mo kailangan makialam. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala pero kilala ko ang sumpa sa iyong puso. Anong ibig mong sabihin? Ang galit na iyong iniingatan ay naging sanhi ng iyong sumpa. Habang nag-uusap sina Lucio at Anya, nakikinig naman sina Prinsipe Adrian at Miguel sa gilid ng bahay nina Anya. At nung matapos na mag-usap sina Lucio at Anya ay sumingit naman si Prinsipe Adrian at Miguel. Anya, hayaan mong samahan kita sa mundo. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Hindi mo na kailangan pa tumingin sa iba, nandito naman ako para tulungan ka. Hindi ko kailangan ng mga regalo nyo. Hindi na kayo dalawa ay magkaribal. Ngunit tandaan nyo, ang landas patungo sa bundok ay hindi para sa mamahina ang loob. Umalis na kayong dalawa dito. Pumayag naman si Anya na sumama si Miguel, Prinsipe Adrian at Lucio papunta sa diwata ng bundok. Naglakbay sila ng naglakbay hanggang makita nila ang isang babaeng baliw. Sa bundok na mataas, may diwata sa itaas. Pusong batoy, bibigyan niya ng lunas. Bakit hindi ko na lang hayaan ang lahat at hayaan ko na lang ang puso kong maging bato? Dahil Anya, ang galit kahit kailanman ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Kung ano man ang kailangan mong gawin, Anya, kasama mo ako. At ako rin, kahit mahirap ang daan, hindi kita iiwan. Nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Bago kayo magpas, kailanganin mo nang sunutin ang mabugtong nito. Unang bugtong, sa araw ay nawala ang unin sa may gabi ay tumatang raw. Ito ba ay mga bituin? pangalawang bugtong. Balahibo, ngunit hindi ibon. Nilipad, ngunit ilang pakpak. Parang mahirap to ah. Ito ba isang saranggula? Ang unang makakakita ng mahiwagang bulaklak ay siyang makakapasok. At kayong nakakuha, meron pa akong isang bugtong. Hindi tao, hindi bagay, hindi pinadala ng buhay. Tubig. Kayong makasagot, sabay rin kayong makakapasok. Tagumpay. Nakalampas nga sina Prinsipe Adrian, Lucio, Miguel at Anya sa mga kawal na nagbabantay papunta sa bahay ng diwata. At nung nakita na nga ni Anya, Lucio, Miguel at Prinsipe Adrian ang diwata, ay nabighani sila sa kanyang ganda. Anya, narito ang bulaklak na nagsisimbolo ng sakripisyo. Ngunit bago ko ialis ang sumpa, kailangan mo munang tanungin ang iyong puso. Sino sa kanilang dalawa ang iyong pipiliin? Wala akong kailangang piliin. Galit ako sa inyong dalawa. Ngunit, ngayon ko lang napagtanto na meron pala akong isang kailangang pasalamatan.
Lucio, ikaw ang nagturo sa akin na ang galit ay hindi solusyon. Anya, hindi ko akalain Sa wakas, Anya, ang iyong puso ay muling naging buo. Ngunit, sino sa kanilang dalawa ang iyong pipiliin? Ngayon ko lang pala napagtanto na ang nilalaman pala ng puso ko ay si Miguel. Sa huli, natagpuan ni Anya ang tunay na kaligayahan, hindi lang sa piling ng iba, kundi sa sarili niyang puso na muli niyang binuksan. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya takot, kundi handa nang magmahal muli. Ang pagiging matibay sa buhay ay mahalaga, pero mas maganda kung may balanse sa pagiging matatag at pagiging bukas sa pagmamahal at pakikipagkapwa-tao. Sabi nga nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sa likod ng proyektong ito, merong ganito. Lumilipad. Walang pakpak. Buyan mo! May balahibo. Ngunit wala.